ang panganay at pangalawang anak na lalaki ng aming pamilya. Ang mga ito ang ipinagmamalaki ng aming pamilyang Ulap. Walang kapantay ang kanilang galing, hindi tulad ng ilang mga walang kwenta. 5 taon ng walang pag-unlad, pero ang sementeryong ito mas malinis pa sa dilaan ng aso. Balita ko, itong walang kwenta. Mula pagkabatay walang ina palaging kasama ang matandang ito dito naglilinis ng puntod. Lola, aalis na ako para mag-ehersisyo. Sige. Bastardo, narinig kong ang iyong galing ay galing sa mga patay na ito pinagpraktisan. Ipakita mo ng konti para makita namin. Tumabi ka. Umalis na tayo. Narito na ang mga kailangan. Yugo, nagpupugay sa aking Panginoon, nahanap ko na ang mga halamang gamot. May iba pa ba? Winasak ng mga demonyo ang aming pangunahing depensa. Nakikiusap ako, iligtas mo ang aming samahan. Hindi ako makikialam. Ngunit ikaw, maaari mong maging babae niya. Sa ganitong paraan ang lahat ng problema ay malulutas. Kung maililigtas ang aming samahan, kahit kanino mo ako ipakasal, payag ako. Pakasal. Hindi ka karapat-dapat maging pangalawang asawa niya. Bagkus alila ka lang niya. Pagkatapos ng 3 araw, sa buong San Sinukob wala nang makakatalo sa kanya. Parang agila, sa isang araw, sasabay sa hangin tataas ng tuloy-tuloy sa libu-libong milya. Ang gulugod ng batang iyon dapat nang magising. Lola, Ako, 10 taon na ang nakalipas ay nagtakda ng mga karayom sa iyong 9 na landas ng araw. Ngayon, ang mangkok na ito ng sabaw ng digmaan ang siyang susi. Pagkatapos ng 3 araw, ang dragon ay babalik sa karagatan. Ang lahat ng ilog ay dadaloy sa dagat. At pagkikit palagwing walaw. Pagkatapos ng 3 araw, malalaman mo na kung gaano karaming enerhiya ng langit at lupa ang naipon mo sa loob ng 10 taong ito. Ngunit sa mga araw na ito, mananatili kang isang walang kwenta. Huwag kang magmadali. Huwag mong galawin ang iyong panloob na lakas. huwag kang mag-alala Lola, tandang-tanda ko po. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi pa rin mawawala ang aking sigla. Bumalik ka na sa pamilyang Ulap. Sa paligsahan ng lungsod Ulap, maari mong subukan. Isipin mo na lang bilang pagsasanay. Magaling, ang mga anak ng aming pamilyang Ulap ay dapat na ganito. Ang kakayahan ni Nayi at Wu ay lalong tumitindi. Sa pagkakataong ito, sa paligsahan ng pamilya, ang aming pamilyang Ulap ay tiyak na magkakaroon ng magandang resulta. Ang galing ng binata ay lalong umunlad. Sayang lang, yung anak sa labas ng pangatlong sangay ay wala man lang karapatang maging kalaban ng binata. Tatay, nandito na ako. Bakit bumalik na naman tong walang kwentang to? Tatay, Lolo, gusto kong sumali sa malaking paligsahan ng lungsod ng langit at ulap. Hindi ako nagkakamali, di ba? Tung walang kwenta, sasali sa malaking paligsahan ng lungsod ng langit at ulap? Ciao, ikaw na hindi marunong ng martial arts, anong pakialam mo ron? Umuwi ka na. Tatay, bilang anak mo, natural lang na gusto kong makatulong sa pamilya. Hoy, Hindi ba't ito ang ating walang kwentang bunso? Bakit nagdesisyon ka na ring lumabas sa libingan kung hindi ka kilala, akala'y anak ka ng matandang yon sa libingan? Kuya,
Masyado namang masakit ang sinabi mo. Gaano man kawalang kwenta ang bunso, miyembro pa rin ng pamilyang ulap. Tama na. Xiao, kahit hindi ka marunong ng martial arts, ngunit kung may puso kang tumulong sa pamilyang ulap, pwede kitang payagang sumali. Pero mapanganib ang labanan. Kung may mangyaring masama ang mga kahihinatnan, ikaw ang mananagot. Siyempre po, ang buhay o kamatayan ay nasa akin. Huy, Talaga namang walang hiya ang pamilyang ulap. Talagang magsasali sila ng walang kwentang anak sa labas. Sa paliksahang ito, ang magiting na anak ng pamilyang dragon Ay siguradong papasok sa top 3. kapag nakapasok na sa Immortal Sect, ang lungsod ng langit at ulap, ang pamilyang dragon ang maghahari sa lahat. hindi ko alam kung bakit dinala ang walang kwentang ito. Para saan pa? Hindi ba't ikinahihiya nito ang ating pamilyang ulap? Tama nga. Mas maganda pang ako ang pumalit kaysa sa kanya. Tama na, huwag na kayong mag-usap dito. Kapag nalaman ito ng ibang pamilya, hindi ba't lalo tayong pagtatawanan? Unang round ng paligsahan. Pagsusulit ng lakas sa bato. Ito ay isang meteorite mula sa kalawakan. Tumitimbang ito ng 18,000 jin. Ang makapagpapalipad ng meteoriting ito gamit ang lakas ng palad sa pinakamalayong distansya, siya ang magiging pinakamahusay sa paligsahang ito. Ang pamantayan sa pagsusulit na ito ay ang makapagpapalipad nito ng 3 pie. Ang layo ay ituturing na pasado. Ang makapagpapalipad nito ng 10 pie. Ang layo ay ituturing na mahusay. 20 pie ay ang pinili ng langit. Ako na. Ito ang pangalawang anak na lalaki ng pamilyang Bai. Balita ko, ang kanyang pagsasanay sa Ki ay may naipakitang resulta na. Ay maybe Mabuti. Mabuti. Ang ganda, mabuti. 3 pie at 5 pulgada. Pasado. Ako na. Sampung pie at 1 pulgada. Mahusay. Mabuti. Mabuti. Hindi nakakagulat, tunay na magiting na anak ng aming pamilyang Bai. Nag-aalala ng walang dahilan. Ako pa rin ang kailangan. Ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, ama. Tiyak na makakamit ako ng magandang resulta. Ako at ang ilang walang kwenta. Ay hindi pareho. Dalawamput isang pie. Ang pinili ng langit ay lumitaw na. Mabuti. Mabuti. Salamat sa pagpapahintulot. Mabit. Kuya, Ako na. Yun, 20 pie. Hinirang ng langit. 20 PA. Ang pamilyang ulap na ito, 2 henyo sa iisang angkan ang rating. Maaari kaya na sa paligsahang ito sila ibabangon? Hindi pa kumikilos yung isa, yung galing sa pamilyang dragon. Tama. Sa antas ninyong mga ito, 4 na salita lang ang masasabi ko. Isang grupo ng mga walang kwenta. Ayos? Talagang karapat dapat kang maging anak ko. Ayos. Grabe naman to, talagang kamangha-mangha ang pamilyang dragon. Si Feng Qilong. Oo nga. 29 pie. Hinirang ng langit. Magaling. Isang pie na lang ang kulang, 30 pie na sana. Sa kanyang itsura, parang hindi niya ginamit ang buong lakas. tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ko rin ginamit ang buong lakas ko. Sa loob lang ng sandali, ganap nang maibabalik ang lakas ko. Sa ngayon, kalahati na ng lakas ko ang naibalik. Sa ganitong pagsusulit ng lakas, Sapat na yan. Ang lahat ng ilog ay bumabalik sa dagat. At sa huli ay nagiging malaking alon. Makalipas ang 3 araw, Ang dragon ay babalik sa karagatan. 10 taon na. Ako, si Yun Xiao, ay tiyak na magpapamangha sa lahat. E di ang natitira na lang ay yung walang kwenta mula sa pamilyang ulap.
Ano sa palagay mo? Gaano kalayo ang kaya niyang abutin? Sasabihin ko, hindi lalampas ng 2 pie. Ganyang klasing basura, sa tingin ko baka hindi niya magalaw yan. Hindi kaya siya ang magtatatag ng pinakamababang record sa paligsahan? Tingnan mo yung walang kwentang to. Sayang lang sa oras, di ba? Sa totoo lang. Pampalibang na lang. Okay din naman. Tatay, Sabi ko na nga ba, hindi dapat siya pinapayagang umakyat. Nakakahiya sa pamilya natin. Totoo. Kung alam ko lang, hindi ko siya dapat pinaakyat. Kahit umakyat siya, kahihiyan lang ang aabutin. Tingnan mo, hindi man lang gumalaw. Nakakatawa talaga. Bumaba ka na. Yun siya, hindi kwalipikado. nakalimutan kong kontrolin. Sobrang lakas ng puwersa ko. Hindi ko inakala na yung batong to ay ganito kamarupok. Nabasag. Ito, paano kung nabasag ang meteorite? Pasa pa rin ba ang aking bunso? Ang meteorite, isa lang yan, walang kapalit. Kung kaya niyang basagin ang meteorite, patunay yan sa lakas niya. Swertihan lang yan. Malinaw na ang aming binata ang gumamit ng sobrang lakas kanina. Yung batong to, nabasag na kanina pa. Nagkataon lang na nakinabang tong batang to. Tama, hayaan mo na siyang pumasa. Pero isang hamak na isda lang naman siya. Ang swerte talaga niya. Oh, swerte nga talaga. Naabutan mo lang. Kung sasabihin mong ang bunso ang nagbasag ng bato, 100 ang hindi ko paniniwalaan. Sa tingin ko, siguro yung mga nauna sa atin ang nag-ipon ng lakas kaya yung malaking batong yan ay umabot na sa limitasyon. Naabutan mo lang, di ba? Bahagi rin ng kakayahan ng swerte. Di ba? Pumasa sa lakas, pwede nang sumabak sa susunod na laban. Inihahayag ko. Simula na ang laban. Mabuti. Ayos, magaling. Sige, magaling. Ang pamilyang Dragon, si Payapa ay humahamon sa lahat ng bayani. Ako na. Kaya mo yan? Ang pamilyang Apoy, si Apoy. Pakitaan mo ako. Ano ba yan? Personal na galit yan, kita naman. Talaga nga, itong si Apoy dahil lang medyo gwapo siya, nilandi ang nobya nito. May galit nga ba? Nice. Magaling. Sige. Galing. Tatay, ako na. Inga ka, anak. Magaling! Mabuti. Hahaha. Sunod. Interesting. Subukan mo ako. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang pamilyang Ulap at naglakas loob pang mang-insulto sa aming pamilyang Dragon. Ipapakita ko sa'yo. Mabuti. Payapa, tumakbo ka lang ba? O minamaliit mo ako? Sige, hindi ako tatakbo. Panoorin mo. Ayos! Galing. Magaling. Walang kwenta. Ganito lang ang kaya mo. Tapos mang-iinsulto ka pa sa aming pamilyang Dragon? Si Feng Kilong ba'y gustong lipulin ang pamilyang Ulap? Totoo nga, si Yun Yi talagang tanga. Bakit pa siya nang away kay Feng Kilong? Kawawa naman ang pamilyang Ulap ngayon. Oo nga. Tay,
Ako na ang pupunta. Kung hahayaan nating mang-away sila ng ganito, kawawa naman ang pangalan ng pamilyang ulap. Mag-ingat ka. Kung hindi mo talaga kaya, sumuko ka na lang. Mula sa pamilyang ulap si Yun Woo. Sige, ang dami mong salita. Ayos. Basura ng pamilyang ulap. Ganito lang ang kaya mo. Nakaka-disappoint ka naman. Malayo ang agwat ni kuya sa kanya. Ang seal ko kalahating sandali pa bago mawala. Kuya, tiisin mo lang. Panalo ako sa kanya. Natamaan. Kuya, umiwas ka. Kuya, sumuko ka na. Kung magpapatuloy ka ng ganito, mapapatay ka. Ganyan pa rin kayong mga walang kwenta, pamilyang ulap. Hindi ko alam kung saan ninyo nakuha ang lakas ng loob para mang-insulto sa aming pamilyang dragon. Anak, huwag kang magpanggap. Ang unang pwesto sa paligsahang ito, ang pamilyang dragon ay talagang mapapasa amin. Magaling. Tatay, sumuko na tayo. Kung magpapatuloy pa ito, papatayin ang pangalawang kuya. Tatay, hindi tayo pwedeng sumuko kung hindi ang pamilyang ulap ay siguradong magiging huli. Tatay, hindi magiging huli ang pamilyang ulap. Yun Xiao, tumahimik ka. Anong klaseng tao ka para magsalita ng ganyan dito? Naniniwala ako na mas gugustuhin pang mamatay ng pangalawang kapatid kaysa magpahuli ang pamilyang ulap. Ikaw, Anong ginagawa mo? Paligsahan ito, gusto mo ba akong saktan? Tama na. Sumusuko na kami. Bilis. Bilis, tulungan ninyong bumaba ang pangalawang Ginoo. Mga walang kwentang tao ang pamilyang ulap. Ngayong araw, Papatayin ko kayong isa-isa, lahat kayo. tatay, pasensya na. Sige. Punong lungsod liyo. Wala nang maipapadala ang pamilyang ulap. Dapat na. Sila matanggal, di ba? Ipinahahayag ko. sandali lang. Nandito pa ako para sa pamilyang ulap. Nandyan na. Binuksan ng selyo. Xiao, anong ginagawa mo? Hindi pa ba sapat na kahihiyan para sa pamilyang ulap? Tatay, hayaan mo siyang pumunta kung gusto niya. Hindi ba't para sa pamilyang ulap naman yun? Ay naku, sa pagkakataong ito, ang pamilyang ulap ang pinakahuli. Nakakahiya talaga. Kasalanan pa rin yan ng pamilyang ulap, yung tangang panganay na lalaki, sadyang humanap ng gulo, kung hindi siya lalabanan ng pamilyang dragon. Tama. Pero hindi rin sigurado. Ang pamilyang ulap at pamilyang dragon matagal nang may hidwaan. Tatay, hindi maalis ang pamilyang ulap dahil nandito pa ako para sa pamilyang ulap. Haha, hindi nga. Itong walang kwenta. Gusto pang hamunin si Feng Qilong? Baka sira ulo yan, ngayon lang naisip magpakabayani. Ang ginintuang kaliskis nagtago ng 10 taon. Ngayon sumasakay sa hangin, magiging tunay na dragon ng kalangitan. Patayin mo siya! Ang lahat ng paghamak na dinanas ko sa mga nakaraang taon, 10 taong pagtitiis, hindi napapawi ang sigla ng dugo. Ako si Yun Xiao, ang ikatlong anak ng pamilyang ulap. Humingi ng laban. Long.
longer. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong nakaraang 10 taon? Gusto mong mamatay? Ang hina mo talaga. Sige, hahaha. Ayos. Paano posible yon? Paano naging ganong kalakas siya? Imposible. Talagang imposible. Tatay, Alam ko na, kaya ng bunso natin. Ito ba ang aking anak? Sumusuko na ako. Mabuti, mabuti. Sumusuko na ako. Nabayaran ko na ang mga elder ng sekta. Ang makakapasok sa sekta ay si Chilong lamang. Wala ni katiting na pagkakataon ang pamilyang ulap mo. Kahit na napakatalino pa, ano naman ngayon? Panalo ang pamilyang ulap. Ang dalawang kalahok ng pamilyang dragon ay parehong diskwalipikado. Eliminado ang pamilyang dragon. Yun Xiao, maaari mong piliin ang kalaban sa susunod na laban. Dumating na ang Immortal Master ng sekta ng langit at mangkukulam. Narito na ang manggagamit ng sekta ng langit at mangkukulam. Narito na si Fairy ni Xiang. Bakit hindi pa kayo lumuluhod? Pagpugay kay Fairy ni Xiang. Pagpugay kay Fairy ni Xiang. Pagpugay kay Fairy ni Xiang. Ang aking mag-aaral. Paano magpapugay sa isang maliit na matandang tagapayo ng sekta? Lola. Dahil nakita na ang Fairy, bakit hindi ka nagpugay? Sa paligsahan ngayon, ako dapat ang nanalo. Dapat maging panloob na mag-aaral ng sekta. Ayon sa tuntunin ng sekta, ang panloob na mag-aaral ay hindi kailangang magbigay galang sa matatandang tagapayo. Ikaw, tama ka. Pero paano ka nakakatiyak na siguradong makakapasok ka sa aming sekta? Ang mga tuntunin ng paligsahan ay itinakda ng sekta. Ang una, Ay maaaring maging panloob na mag-aaral ng sekta. Ang una? Sino ang sinasabi kong una siya ang una? Ako ang magsasabi kung sino ang numero 1. Sino talaga ang dapat maging una? Ang kapal ng mukha ng batang ito, ininsulto niya ang mga elder ng Immortal Sect. Kahit na siya ang nanguna, Hindi pa rin siya makakapasok sa Immortal Sect. At saka ang Immortal Maiden ay nangako mismo sa akin. Ang anak ko ay siguradong papasok sa Inner Sect. Vice City Lord Leo, matapos kong talunin si Feng Qilong, wala nang nangahas na sumalang. Tama ba? Tama. Kung gayon, bakit may pagdududa pa sa pagiging una ko? Wala nang pagdududa. At sino ka naman? Ako ang ikatlong anak ng pamilyang ulap mula sa lungsod ng langit at ulap, si Yun Xiao. Ang ikatlong anak ng pamilyang ulap mula sa lungsod ng langit at ulap, si Yun Xiao. Walang galang sa Immortal Sect, walang galang sa mga elder, may mga kakaibang gawi. Kanselahin ng kanyang karapatang pumasok sa sekta. siya. Paano nila nagawa yon? Paano nagkaganon ang banal na sekta? Tatay, kasalanan ni Yun Xiao yon. Kung hindi siya walang galang sa nakatatanda, mayabang at mapagmataas. Bakit kinansela ng banal na sekta ang kanyang kwalifikasyon? Dahil sa konting kaya niya ngayon, kahit ang mga matatanda ng sekta, hindi niya pinapansin. Ang Casa de Luna talagang mula sa malaking saya hanggang sa malaking lungkot. Oo nga, karapat-dapat din yan kay Yun Xiao. Akala niya ang galing-galing niya ngayon. Hindi pa pinapahalagahan ang ating mga nakatatanda. Tama. Sarili niyang kasalanan. Si Feng Qilong ng Pamilyang Dragon magandang ugali. Magaling din sa martial arts. Dapat tanggapin sa sekta bilang panloob na mag-aaral. Habot.
Ang aming banal na sekta palaging tumitingin sa ugali sa pagtanggap ng mga estudyante. Tulad mo na walang galang, sa nakatatanda, hindi lang hindi karapat-dapat sa banal na sekta pati na rin sa pag-aaral ng martial arts. Tulad mong walang virtue sa martial arts sa hinaharap, magdudulot ng gulo. Tulad mo, isang taong walang dangal sa labanan, sa hinaharap, magdudulot ka ng gulo sa lugar na yon. Sumasang-ayon ako. Pakiusap, gawin mo na ito, mahal na babae. Sirain ang hayop na ito upang mapanumbalik ang dangal ng aming mundo. Pakiusap, gawin mo na ito, mahal na babae. Sirain ang hayop na ito upang mapanumbalik ang dangal ng aming mundo. Sirain mo siya. Kung ganon, tinatanggap ko ang inyong kahilingan. Sa ngalan ng aking sekta, wawasakin ko ang iyong masamang pagkatao. Kayong lahat hindi man lang nag-isip at agad niyong winasak ang aking martial arts foundation? Ito ba ang sekta ng langit at mangkukulam? Mukhang may kakayahan ka naman pala, pero akala mo ba sa ganyang kaliliit na kakayahan mo makakalaban mo ako? Malaking pagkakamali yan. Una, gusto ko lang sirain ang iyong martial arts pero hindi ko inasahan na matigas ang ulo mo at lumaban. Kaya ngayon ako ay papatayin ka rito mismo. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Haha, kahit na ang isang henyo ay hindi umunlad, hindi pa rin siya maituturing na henyo. Tay, iligtas mo si Bunso. Iligtas? Ano ang magagawa natin? Isang matanda ng Immortal Sect ang kumikilos. Paano ito nangyari? Sa maliit na lungsod ng langit at ulap na ito, may tao palang kayang sumalag sa atake ko. Imposible to. Akala mo ba na kaya mo na akong patayin? Basakin! Humingi ka pa ng gulo? Nagdala pa siya ng mga kawal ng sekta? Ang babaeng ito hindi siguro ordinaryong tao. May talino siya, pero hanggang dito na lang yon. Ngayon, hayaan mo akong gamitin ang espadang ito para ihatid ka sa huling hantungan. Ngayon, hayaan mo akong gamitin ang espadang ito para maghatid sa iyo sa huling hantungan. Kailan pa naging tama na ang estudyante ko? Ay kailangan pang pakialaman ng isang elder? Sino ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Maaaring suriin ng mahal na immortal, ang matandang ito ay isang hamak lamang na tagapagbantay ng puntod sa lungsod ng langit at ulap. Ang aking nakababatang kapatid na ito ay nagpakababa at palaging nakikisalamuha sa mga hamak na tulad nila. Hayop ka. Ang lakas ng loob mo. Tagapagbantay ng puntod. Mahal na immortal, bagamat si Yun Xiao ay aking nakababatang kapatid, siya ay anak sa labas lamang. Agad kong papayagan ang aking ama na putulin ang relasyon sa kanya. Naway ang mahal na immortal ay huwag sanang magalit sa aming pamilyang ulap. Ganun ba? Kung ang inyong pamilyang ulap ay palalayasin ng hayop na ito, hindi ko kayo pagagalitan. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay maaari ko pa kayong bigyan ng pagkakataong maging panlabas na mag-aaral ng Immortal Sect. Sa pagkakataong ito, maaari pa rin kayong bigyan ng pagkakataong maging panlabas na mag-aral ng Immortal Sect. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang ulap ay may ganitong pagkakataon na sa pag-aalay ng isang walang kwentang anak ay makakamit ang isang pwesto sa Immortal Sect. Iyon ay dahil sa kabutihang loob ng Immortal Maiden, kung hindi, ang buong pamilyang ulap na ito ay dapat parusahan dahil sa walang kwentang ito. Ang bait ng Immortal Maiden. Ang bait ng Immortal Maiden. Ang bait ng Immortal Maiden. Binibigyan ko ang inyong pamilyang ulap ng 5 paghinga ng oras para mag-isip. Tatay, naririnig mo ba? Sa walang kwentang ito, agad na makipaghiwalay at ang pamilyang ulap ay makakapasok na sa Immortal Sect. Tatay, Hindi pwedeng ganito. Si Yun Xiao, bagamat anak sa labas, ay iyong tunay na anak at aking kapatid na magkapatid sa ama, ngunit iba ang ina. Tatay, para sa dangtaong pundasyon ng pamilyang ulap, isipin mo, si Yun Xiao na ito ay walang galang sa matatanda, mayabang at nangahas mang-offend sa mga elder ng Immortal Sect, tiyak na wala siyang kaligtasan. Hindi mo maaaring hayaan ang buong pamilyang ulap na maging sakripisyo para sa kanya. Kung itataboy mo ang pangatlong kapatid ngayon, Anak! magkakadugo dito. mga dokumento.
Ang suwail na anak na si Xiao laban sa moralidad mula ngayon ang pangkat Luna ay wala nang kinalaman sa iyo ang buhay o kamatayan mo. Hayaan na lang ang tadhana ang humusga sa iyong kapalaran. Sa loob ng 18 taon. Tiningnan mo ba ng diretso sa iyong anak kahit minsan? Sekta ng langit at mangkukulam. Ako ay ayaw ko sanang makialam sa inyo, kasalanan ninyo ito. Kung ganito nga, wawakasan ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Ulap. Yamang ang inyong pamilyang Ulap ay wala nang kinalaman sa hayop na ito. Ako naman, sa ngalan ng sekta ng langit at mangkukulam, ang papatay sa hayop na ito. Tanda-tanda mo na, walang kwenta, hinahamon mo ako. Patayin niyo siya. Yun ang napakalakas pala niya. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ang nanay ko ay ang pinuno ng sekta. Si Yun Xiao ay aking alaga. Mula ngayon, sino man ang maghamak sa kanya ay parang sinampal na rin ako. Hindi ako nangaaway pero hindi rin ako takot sa gulo. Tara na, Xiao, sumama ka sa akin. Hinto. Pagkatapos mong manakit, aalis ka lang? Ito ang kautusan ng Immortal. Maaari itong magsumamo ng tulong sa sekta. Kapag dumating na sila, ang mga makapangyarihan sa sekta ay mismong darating. Sa tingin mo ba kayong dalawa ay makakatakas? Nais ko sanang patawarin ka pero ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan. Sige na nga. Tawagin mo ang lahat ng makapangyarihang sinasabi mo. Ngayong araw, ako ay maghihintay dito. Kay laki ng kapal ng mukha mo. Siguradong ipapasok ko kayong dalawa sa talisay na walang tubig upang kayong dalawa ay habang buhay ay matikman ang sakit ng pagkauhaw. Mabubuhay kayo ng mahirap, mamamatay ng mahirap. Sino ang naglakas loob na humamak sa matanda ng aming sekta? Sino ang may lakas ng loob na manghamon sa aming pinuno? Ang pangalawa at pangatlong pinuno. Panloob na pinuno pala, panloob na pinuno. Kahit na si Nishang ay isang pinuno, panlabas na pinuno lang siya. Baka naman ang kanyang ina ay hindi lang panlabas na pinuno, kundi isang pangunahing panloob na pinuno. Kung hindi, paano niya mapapatawag ang isang panloob na pinuno? Malamang, kahit na iginagalang ang panlabas na pinuno, sa harap ng panloob na pinuno, hindi pa rin sila gaanong mahalaga. Kung ang isang panloob na pinuno ay ganoon ang pagtrato sa kanya, malamang na malakas ang kanyang koneksyon. Tama, ang mga panloob na pinuno ng sekta ng langit at mangkukulam ay napakalakas talaga. Ang bawat isa sa kanila ay mga napaka-importanting tao. Kahit ang hari mismo ay dapat magpakita ng paggalang sa kanila. Pang-apat na pinuno, pang-limang pinuno, mga pinuno ng silid-digmaan. Hala, ang mga pinuno ng silid-digmaan ng Immortal Sect lahat ay dumating na. Ang background ni Fairy ni Chang talagang nakakatakot. Si Yun Xiao at ang matandang babaeng tagapagbantay ng libingan, sa pagkakataong ito tiyak na mamamatay sila. Ama, hindi ba tama ang sinabi ko? Kung hindi ako agad pumutol ng relasyon sa walang kwentang ito, ang aking pamilyang Ulap ngayon ay baka hindi makaligtas sa kapahamakan. Pagtataksil sa kapatid para sa kapakinabangan, ikaw ay kasuklam-suklam sa akin. Tama na. Huwag nang magsalita. Yun Yi, hindi mali ang ginawa. Kahit na si Yun Xiao ay aking anak, ngunit ako ang pinuno ng pamilyang Ulap. Ang pamilyang Ulap, paano ito masisira dahil sa kanya at maglaho pagkatapos ng pangyayaring ito? Ang pwesto para makapasok sa Immortal Sect ay ibibigay kay Yun Yi. Salamat, Ama. Inay. Tita. Si Nishang Immortal, totoo nga pala, anak ng pinuno, at ang kanyang tita ay ang punong-puno. Ngayon, ang dalawang ito talagang wala ng pag-asa. Nishang, sino ang gumawa sa iyo ng ganito? Inay, ang masamang matandang ito, ininsulto ako sa harap ng maraming tao at ininsulto pa ang aming sekta ng langit at mangkukulam. Kaya,
Ito ba ang makapangyarihan sa sekta na sinasabi mo? Lahat ay narito na, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Sa harap namin, nagmamalaki ka pa rin? Ngayon, papatulan kita, babaeng walang modo, para malaman mo ang kapalit ng pag-insulto sa aming sekta. Lola, mag-ingat ka. Walang problema. Mga langgam lamang sa mundong ito ang makakasakit sa akin. Shower, panoorin mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng iyong lola. Ikaw, sino ka ba talaga? Wala pa kayong karapatang malaman kung sino ako. Shower, panoorin mo ito. Ngayon, kahit na ang mga Diyos at batala, papaluhurin ko sila sa harap mo. Huwag nang mag-aksaya ng lakas, ang inyong dugo ay aking pinigilan at pagkatapos, kayo ay mamamatay na parang ordinaryong tao. Hindi, huwag. Guro, pakiusap guro, tumulong ka po. Patayin ang demonyong babaeng ito upang maghiganti para sa ating immortal sect. Pakiusap guro, tumulong ka po. Parusahan ang masamang babaeng ito upang maghiganti para sa ating immortal sect. Tumahimik kayong lahat. Si Ginoong Fang ay hindi ninyo dapat pinag-uusapan. Mga tanga. Pero, paano ko nakuha ang isang tangang tulad mo? Panginoon, kasalanan ko, hindi ko napigilan ang mga tauhan ko at nagalit sa inyo, Panginoon. Pakiusap, parusahan ninyo ako, Panginoon. Panginoon. Hindi ba ako nagkakamali? Kanina, ang punong-puno ng Xiaoyao sect ay tinawag ang tagapagbantay ng libingan na Panginoon? Hindi ako nagkakamali, totoo. Panginoon, alam ko ang pagkakamali ko. Pakiusap, parusahan ninyo ako, Panginoon. Guro, paano ka nakaluhod? Pinapatahimik ko kayo. Hindi nyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kahit na kayong lahat ang pinagsama-sama ay hindi katumbas ng isang hibla ng buhok ng aking amo. Alam ko, nakikiusap ka na palayain ko sila. Sige na. Tanungin mo si Shower. Kung papayag siya, hindi ko kayo parurusahan. Ginoo, nagkakamali ang iyong alipin. Nakikiusap ako na parusahan mo ako. Kung papayag kang palayain sila, ako ay magiging alipin mo. Mula ngayon, ang sekta ng langit at mangkukulam, ang buong sekta ay magiging mga alipin mo. Ito, ang aming arsenal, ang aming treasury, ang aming mga sikretong aklatan. Bawat sulok ng aming sekta ay bukas para sa iyo. Ano man ang gusto mo, ano man ang kukunin mo, ikaw ang bahala. Gawin mo ang gusto mo. Ang mga kayamanan ng sekta sa mundong ito ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit para sa iyo ngayon, maaari pa ring makatulong. Para hindi ka na mahirapan pang maghanap sa hinaharap. Sige, pangako ko yan. Salamat po, Gino. Salamat po, Gino. Tumayo ka na. Di maganda na nakaupo ka lang dyan. Kayong lahat, magpasalamat kayo sa kanya. Gawin ninyo siyang inyong Panginoon. Kung sino mang sumuway, tatanggalan ng kapangyarihan at palalayasin sa sekta ng langit at mangkukulam. Nagpapasalamat kami sa iyo. Kami, ang sekta ng langit at mangkukulam, ay handang gawin si Yun Xiao na aming Panginoon. Hindi. Paano ito nangyari? Imposible, nag-aarte lang kayong lahat. Isa lang siyang walang kwenta. Paano siya maging Panginoon ninyo? Anong klaseng tao ka? Huwag kang magsalita ng ganyan sa kanya. Gusto mong mamatay? guro, kapatid po niya iyon. Pasensya na po, Gino. Hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Parusahan mo na lang ako. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Ulap. Matagal na akong walang kinalaman sa pamilyang Ulap. Hindi ko siya kapatid. At hindi rin ako kapatid niya. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mapipilitan ng pangatlong kapatid na umalis sa pamilyang Ulap. Tama ang ginawa ng pangatlong kapatid. Kuya, sumama ka ba sa akin?
Salamat sa kabutihang loob mo, pero pipiliin ko pa rin manatili sa pamilyang ulap. Sa buong pamilyang ulap, ikaw lang ang tanging kapamilya ko. Ang iba, wala akong kinalaman sa kanila. Nauunawaan ko po. Hahaha. Ginoong Fang, hinahamon ng mga demonyong puting jade ang aming sekta, paligsahan ng mga kabataan. Kung matatalo tayo, ayon sa tayaan, maaaring kunin ng mga demonyong puting jade ang puso ng espiritu ng Immortal Sect. Kung mangyari iyon, magigiba na ang aming Immortal Sect. Nakikiusap ako, Ginoong Fang, Ginoo, iligtas ninyo ang aming Immortal Sect. Handa akong maging alila ninyo at sumunod sa lahat ng utos ninyo. Hindi ba't alila ka na niya? Oh. Ginoong Fang, may isang napakagaling na henyo sa mga demonyo. Ang lakas niya ay halos kapantay na namin. Natalo na tayo sa 2 laban. Kung itong huling laban ay matatalo rin tayo. Xiaoer, ikaw na ang pumunta. Ituring mo na lang itong pagsubok. Bagamat ako ang iyong guro, sa labanang ito ng magkakasing edad, hindi ako makikialam. Kung ikaw ay mamatay at mawalan ng kapangyarihan, kasalanan mo yan dahil hindi ka sapat na magaling. Huwag kayong mag-alala, Lola. Ngunit kung ang mga matatandang henerasyon ay maglakas loob na saktan ka at mang-api sa mas bata, puputulin ko ang kanilang mga kamay. Ginoo, ang hagdanan patungong langit na ito ay isang kayamanang iniwan ng mga sinaunang malalakas. Para lang ito sa mga henyong wala pang 25 taong gulang ang makakaakyat. Pero hanggang ngayon, wala pang nakakaabot sa tuktok. Noong nakaraan, 2 beses na tayong natalo ng mga demonyo. Ngayong pagkakataong ito, kung matatalo pa rin tayo sa pag-akyat sa hagdanan, baka ang ating Immortal Sect ay pagsubok sa potensyal at likas na kakayahan. Oo, habang mas mataas ang inaakyat, mas tumitindi ang pressure. Maliban na lang kung ikaw ay isang pambihirang henyo. Sa ngayon, sa aming Immortal Sect, ang pinakamalayo ang narating ay si Nichang, ika-14 na baitang. Pero ang henyo ng mga demonyo, nakarating sa ika-33 na baitang. Maaaring hindi pa niya ipinakita ang buong lakas niya. At ayon sa alamat, sa ikasisi na baitang pataas, may kapangyarihan ng batas ng langit. Ang sino mang mahina ang isip at hindi matatag ang pundasyon ay agad na ibabagsak at magkakaroon ng permanenteng pinsala sa daan. Kapangyarihan ng batas ng langit. Huwag kang mag-alala, Xiaoer. Napakatatag ng iyong pundasyon. Ang batas ng langit dito ay mababang antas lang. Hindi ka nito maaapektuhan. Ang laki naman ng mga salita mo. Kapangyarihan ng batas ng langit pa? Hindi makakaapekto? Kung talagang napakalakas ninyo, bakit hindi ninyo sakopin ang buong mundo? Binibining ni siyang magkita na naman tayo. Ang mungkahi ko sa'yo noong nakaraan. Ano na ang desisyon mo? Maging pangalawang asawa ko. Papayuhan kita ng aking guro sa iyong paglalakbay. Siguradong mas maganda ang kinabukasan mo kaysa sa sekta ng langit at mangkukulam. Tigilan mo na ang kakulitan. Maghintay kayo hanggang sa manalo kayo bago kayo umangal. Hoy! Saan naman ninyo nakuha ang isang lalaking ito sa sekta ng langit at mangkukulam para makipagkumpetensya sa akin? Kahit sino pa ang hanapin ninyo, pareho lang ang kahihinatnan. Tiyak na kayo ang matatalo. Ang ingay pala dito. Paano mawawala? Ang sekta ng dakilang liwanag? How, Wuming? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome sa sekta ng langit at mangkukulam. Wala kang pakialam dito. Binibining ni siyang bakit ka ganyan kalayo? Pareho tayong tao, dapat magtulungan tayo laban sa iba. Bakit ka nagpapanggap? Alam ng lahat na ang sekta ng dakilang liwanag at ang mga demonyo ay magkasundo. Binibining ni siyang, nagkakamali ka lang. Paano ako, si Hao Wuming, makikipagsabwatan sa mga demonyo? Huwag kayong mag-alala. Ngayong araw, ako si Hao Wuming. Tiyak na pagtatagumpayan ko ang mga demonyo. Hagdanan patungong langit. Ang aming young master ay ang may pinakamagaling na talento sa loob ng 1,000 taon. Kung pag-uusapan ang talento lamang, walang sino man ang makakapantay sa kanya. Tama.
Ang mga immortal sect ng mga tao, ganyan lang ba ang kaya ninyo? Hindi kaya kayo makapaghakbang pa sa pangalawang baitang? Ha 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 ha! Nasa ika-20 baitang na ang Young Master. Yung lalaking iyon nasa unang baitang pa rin at nag-aaksaya ng oras. Mabuti. Ang agwat ng Ginoo sa kanila ay lalong lumalaki. Si Hao Wuming ang sekta ng Dakilang Liwanag, ang pinakamalakas na henyo sa loob ng 1,000 taon. Pero hindi pa rin siya makakapantay kay Wan Qing. Ang talento ni Wan Qing ay nakakatakot talaga. Nasa ika-39 baitang na ang Young Master, yung taong iyon. 10 lang ang baitang. Ang agwat na ito ay halatang halata. Siyempre, isang walang kwentang tao lang iyon, paano makakapantay sa Young Master? Kahit ang banal na anak ng sekta ng Dakilang Liwanag ay mas mahina ng kaunti kaysa sa ating Young Master. Ayos. Ang galing ng binibining Gino, ang tapang ng binibining Gino. Walang kwenta talaga yan. 3 hakbang na lang. Masisira na ang nakaraang record. Ipapakita ko sa lahat, walang katulad ang aking talino. Nakakatakot talaga ang talino ni Wan Qing. Ang layo na ng huli ng binata. May pag-asa pa kaya? Ang aming banal na anak ay umabot na rin sa ika-32 na baitang. Bagamat sa ngayon ay mas mababa kaysa kay Wan Qing, mas magaling siya ng dihamak kaysa sa mga tao ng sekta ng langit at mangkukulam. Sekta ng langit at mangkukulam. Sino ba talaga ang nagpapahiya sa lahi ng tao? Tingnan ninyo. Ang landas ng pagsasanay ay mahaba at mahirap. Ang tunay na malakas ay hindi nag-aalala sa pansamantalang bilis o bagal. Mula noon hanggang ngayon, napakaraming henyo ang nagsimula ng mabilis na parang kometa, ngunit nabigo sa kalagitnaan. At marami ring mga nahuli sa simula ang nakahabol at nanguna, at sa huli ay nagtagumpay. Ang hagdanang ito ay may 99 baitang, bawat baitang ay isang pagsubok, masyadong maaga para magsabi ng tagumpay. Ang tunay na henyo ay tulad ng dragon na nagtatago sa kalaliman. Kapag hindi umimik, tahimik lang, ngunit kapag umimik na, ang ingay ay aabot sa langit. Pag-ugong ng langit at lupa, isang biyayang taglay lamang ng mga pinagpala ang makapagpapakita ng kababalaghan. Talagang pinili ng tadhana ang binata. Mukhang sa lahi ng tao. Hindi naman lahat ay walang kwenta. Salamat sa papuri. Pero kung ikukumpara kay Ginoong Wan, malayo pa rin ang agwat. Ang aming banal na anak ay nagpakita rin ng gintong liwanag. Yung isang walang kwentang alagad ng sekta 20 pa lang ang baitang na naakyat. Nakikibit mata sina Hao Wuming at Wan Qing. Talagang may connection silang dalawa. Ang pakikipag-ugnayan ng sekta ng Dakilang Liwanag at ng mga demonyo ay matagal nang hindi lihim. Hayaan mo na siya. Tingnan natin kung kakayanin niya ang mga kahihinatnan. May mga makapangyarihang tao na napopuot sa mga traidor. Walang kwentang tao to, baka hindi na makalakad yan. Mukhang ganun nga, itong hagdanan patungong langit, nakasalalay sa talino. Ang talino ng mga tao siguro hanggang dito na lang. Ganito lang ang kaya niya, tapos ihahambing pa sa aming santo, talagang walang alam sa sariling kakayahan. Napakatanga. Tama. Sabi ng lola, ang pagsasanay ay parang pag-akyat ng bundok, hindi sa bilis kundi sa tibay. Imposible. Imposible to. Bakit? Paano nangyari yon? Kailan siya naging ganito kalakas? Ito. Ang hagdanan patungong langit ay sumusubok sa katatagan ng puso sa daan at lakas ng pundasyon ng umaakyat. Ang bawat 5 baitang ay hindi lang dagdag-dagbag, kundi parami ng parami ang hirap.
Nakakamangha na umaabot sa ganitong antas ang binata. Manood ka na lang. Imposible. Sunod-sunod na 5 hakbang. Kahit ako, hindi ko magawa. Ang walang kwentang tao na ito, paano niya nagawa? Sekta ng langit at mangkukulam. Akala ko kayo mga walang kwenta lang. Pero mandaraya pa pala kayo. Mandurugas pala. Akala ko talaga malakas ang walang kwentang yun. Siyempre mandaraya yon. Sino ba ang makakaabot sa ganon kung hindi? 2 beses na sunod-sunod na 5 hakbang. Mandaraya, diskwalipikahin siya. Dayaan, peke, hindi dapat bilangin. Tanggalin ang kanyang karapatan. Walang problema, bakit pa makikipagtalo sa mga tangang yan? Mandaraya, mga nagmamagaling kayong mga henyo, ganyan lang pala kayo. Ginoo, ang Ginoo ay tunay na hindi matutularang henyo sa kasalukuyang panahon. 3 beses na siyang lumampas sa 5 baitang. Hindi maisip kung gaano katatag ang pundasyon niya. Ngayon na. Ang sekta ng dakilang liwanag at ang mga demonyo, naglakas loob pa kayong gumalaw. Pagtunggali ng magkakasing edad, bakit hindi pwedeng gumalaw? Ang sekta ng dakilang liwanag at ang mga demonyo, may koneksyon nga pala. Ngayon gustong saktan ang henyo ng ating lahi, mga taksil kayo! Taksil, hahaha, pangkaraniwang paraan lang ng pagtunggali. Masyado namang malaki ang paratang ninyo. Walang problema. Handa ka na, Hao. Gaya ng gusto mo. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Bakit ba kayong dalawa gusto nyo bang mamatay? Hindi. Imposible. Nakikipagsabuatan kayo sa mga demonyo, dapat kayong patayin. Naglakas loob kang saktan ng aming banal na anak. Nakikipagsabuatan ang sekta ng dakilang liwanag sa mga demonyo. Hindi ko na nga pinansin ang pagtataksil ninyo sa binata. Sa buong 3,000 estado, sa ilalim ng langit at lupa, wala akong pakialam sa paligsahan ng magkakasing edad, ngunit kung may mga api sa mga bata, tingnan natin kung kaya ko pang kumilos kahit matanda na ako. Nahigitan niya ang binata. Imposible yan. Tumigil ka! Bastos, gumamit ka pa ng bawal na sining. Wala yan. Ako ang tunay na pinili ng langit. 55 baitang mula nang magsimula ang hagdanan patungong langit, wala pang nakakaabot sa ganitong taas. Hindi nga nakakagulat, Young Master. Hindi kaya. Hindi talaga natin kayang talunin ang mga demonyo. Ang sekta ng langit at mangkukulam ay itinakdang yapakan ng aming kulto ng demonyo. At pasukuin sa amin. Hindi. Imposible ito. Ito, paano ito nangyari? Imposible. Hindi isang tao lamang. Paano ito nangyari? Young Master, Tumigil ka. tinataboy ka ng hagdanan.
Imposible ito. Ako ang henyo ng mga demonyo. Ako ang pinakamalakas na henyo sa loob ng libu-libong taon. Ang aking puso sa daan ng aking pundasyon. Talagang imposible kaysa sa isang tao. Ang aking pundasyon, imposibleng mangyari yan. Mahina pa kaysa sa isang tao. Dumarating na ang Panginoon ng Langit. Tingnan natin kung paano mo, isang ordinaryong tao, makakayanan to. Tiyak na mamamatay ka. Ang Panginoon ng Langit. Ako si Yun Xiao, 10 taon akong walang kwenta. Anong klaseng kahihiyan ang hindi ko naranasan? Anong klaseng pang-aapi ang hindi ko nakita? Kahit na ang Panginoon ng Langit, ako si Yun Xiao, kaya kong harapin yan ng mag-isa. Ang galing-galing mo, Ginoo. Ikaw talaga ang pinakamahusay sa lahat. Kahit na ang pinakamatalino sa mga demonyo, hindi kayang talunin ka. Natalo ka. Hindi. Dayain ka. Anong uri ng salamangka ang ginamit mo? Hindi mo lang kaya, mandadaya na lang ang sinasabi mo. Kung ganun, pwede ko rin bang sabihin na yung 2 panalo ng lahi ninyo noon ay daya rin? Ganito ba lahat sa inyo ayaw matanggap ang pagkatalo? Ininsulto mo ang aming lahi. Papatayin kita. Sa mga tao, may nakakasabay pala sa ating Ginoo. Halos magkapantay sila. Kailan pa nagkaroon ang mga tao ng ganitong henyong binata? Ano man ang mangyari, hindi dapat mabuhay ang batang yan. Para sa aming lahi, siya ay talagang isang malaking banta. Ginoo. Binata. Ang galing mo talaga, binata. Talagang natatanging tao ka. Kahit na ang mga henyo ng mga demonyo, hindi nila kayang talunin ka. mga tao, naiinis na ako sa'yo. Gusto kitang patayin. Sumuko ka na. Wala kang pagkakataong manalo. Kung susuko ka, baka mas maging maayos pa ang kalalabasan. Hindi. Paano ako matatalo? Sa isang tao pa. Mga walang kwentang tao lang ang mga tao. Kasumpa-sumpa ang taong ito hanggang sa napilitan ng binata na gumamit ng ganitong bawal na sining kahit na mapatay niya ang taong ito. Ngunit ang kanyang kinabukasan ay masisira na. Kasumpa-sumpa talaga ang taong ito. Ginoong Fang, ililigtas ba natin ang binata? Ito ay sikreto ng mga demonyo, ang dakilang sining ng demonyo at langit. Makakapagpataas ito ng kanyang lakas ng ilang beses sa isang iglap. Huwag mo nang intindihin iyon. Patas na laban ito. Anumang teknik ang gamitin niya, dapat niyang harapin ang mga bunga. Kung mamatay man siya, ibig sabihin lang hindi siya ganap na bihasa. Pero kung may manlalaban na mas malakas sa kanya, ako ang haharap. Akala mo ba matatalo mo ako? Ikaw, paano ka naging ganito kalakas? Ikaw na hindi nag-aalala sa pagkain at damit ay ibang-iba sa anak ng pinuno ng mga demonyo. Tinatawag akong walang kwenta. Kaya nagsusumikap ng husto ako sa pagsasanay para palakasin ang sarili. Sasabihin ko sa'yo, ang mga pagsubok at hirap na dinanas ko ay hindi mo kayang isipin. Aminado akong napakalakas mo at napakatalino mo. Ngunit, ang isang heinous na hindi pa ganap na nahuhubog ay heinous lang talaga. Gawin mo na, patayin mo siya. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Kahit gaano ka kagaling at kahusay, kapag patay ka na, wala ka ng halaga. Sinabi ko na, sa paglalaban ng magkakasing edad, buhay o kamatayan ay nasa kapalaran.
Ngunit kung may manlalaban na mas matanda sa mas bata, Humarap ka sa aming matandang demonyo. Gusto mo bang makipagdigma sa amin mga demonyo? digmaan, tanungin mo si Juan Mitian kung may lakas ng loob siyang makipagdigma sa akin. Oo. Si Mozong Juan Mitian. Matandang hayop, ang tagal mo nang nagmamasid dito. Sa wakas lumitaw ka rin. Fang Qinghuan, kahit na ikaw ay mula sa langit, ang iyong kapangyarihan ay 10% na lang ang natitira. Hindi ko inaasahan na mula sa sementeryong iyon ay nakalabas ka. Ngayon, narito ako para patayin ka, pati na rin ang iyong henyong mag-aaral. Ang isang taong napakatalino ay hindi dapat magkaroon ng puwang sa mundong ito. Patayin ako? Masyado kang mayabang sa sarili mong kakayahan o masyado mong maliitin ang sarili ko. Kahit na ang aking kapangyarihan ay 10% na lang ang natitira, sapat na iyon para sa iyo. Para patayin ka, syempre, handa na ako ng lubusan. Ito ang buong lakas ng iyong lahi ng demonyo? Kay gandang pagmamahal ng guro at mag-aaral. Ako, durugin muna ang batang ito at ang kanyang pusong may 7 bintana. Pagkatapos, gagawin kitang ilaw ng naghihimutok na kaluluwa na hindi kailanman mawawala. Xiaoer, tumayo ka sa likuran ko. Sabay-sabay tayong kumilos! Sa lahat ng lupain, sa buong kalawakan, sino ang maglakas loob na sakta ng aking mag-aaral? Patayin.